Nakita ko ang kakaibang gamot sa bulsa ng aking asawa. Lihim ko itong pinalitan ng pampurga para sa hayop. Sa kalagitnaan ng gabi, bumasag sa katahimikan ang sigaw ng aking hipag. Umalingaw-ngaw ang aking asawa, na parang ligaw na hayop, at ang aking biyenan, na nasaksihan ng eksena, ay nawalan ng malay. Ano ang gagawin mo kung matuklasan mong ang asawa, na minsan ay nangako ng walang hanggang pag-ibig, ay nagtatago ng isang masamang timpla sa kanyang bulsa, habang ang kanyang likod ay hindi mo na naramdaman sa loob ng maraming buwan? At magkakaroon ka ba ng lakas ng loob na isugal ang iyong buong buhay sa isang baliw na pakikipagsapalaran, na gawing sandata ng malawakang pagkawasak ang masamang gamot na iyon? Upang sa kalagitnaan ng gabi, isang nakakabagbag damdaming sigaw at isang malakas na ungol ang pumunit sa bawat maskara, na naglalantad ng isang katotohanan na mas masahol pa sa impyerno mismo. Ngayong gabi ay inilagay ko ang aking mapanganib na pusta, at hindi ko alam kung ano ang naghihintay, tagumpay o pagkalimot. Ang pangalan ko ay Nena. Ako ay 30 taong gulang, at sa loob ng 6 na taon, ay naging manugang ako sa pamilya De La Cruz. 6 na taon ay mahabang panahon, sapat upang baguhin ang isang inosenteng dalaga na naniniwala sa pag-ibig sa engkanto, sa isang tahimik na babae, isang anino lamang sa sariling bahay. Mula sa labas, sinabi ng lahat na ako ay maswerte. Maswerte na ikinasal kay Lito, isang matagumpay na sales director na may eleganteng tindig at matamis na dila. Maswerte na nakatira sa isang malawak na 3 palapag na bahay, sa isang mayaman na subdibisyon nang walang anumang pinansyal na alalahanin. Ngunit hindi nila alam ang presyo na binayaran ko para sa swerte na ito, ang presyo ng malalim na kahihiyan at kalungkutan. Ang aking bagong pamilya, bukod sa aking taksil na asawa at aking mapanuyang biyenan na si Doña Gloria, ay kinabibilangan din ng nakababatang kapatid ng aking asawa, si Tonyo, at ang kanyang asawang si Sol. Si Tonyo ay isang mabuti at tapat na tao, ngunit ang kanyang trabaho bilang isang construction manager ay nangangailangan sa kanya na maglakbay ng madalas at madalas na magtrabaho ng night shift. Ito ang nagbigay ng perpektong pagkakataon sa kanyang asawang si Sol at sa kanyang kapatid na si Lito upang itanim ang kanilang mga kasalanan. Si Sol, ang aking hipag, ay isang magandang babae, ngunit ang kanyang kagandahan ay hindi maihihiwalay sa kanyang malandi at mapangahas na ugali. Palagi niya akong minamaliit. Nakikita akong isang simpleng babae mula sa probinsya at hindi nag-aatubili na gamitin ang kanyang ganda upang akitin ang aking sariling asawa. Ngunit ang pinakamalaking makasalanan ay, syempre, si Lito. Sa loob ng huling 6 na buwan, siya ay ganap na nagbago. Mula sa isang mapagmahal at mapagmalasakit na asawa, siya ay naging isang malamig, mainitin ang ulo na tirano. Ang aming buhay may asawa ay ganap na huminto. Lumipat siya sa kanyang opisina, sa dulo ng pasilyo at ang tang-ala, na sinasabing kailangan niya ng katahimikan upang magtrabaho sa isang mahalagang proyekto. Pinaniwalaan ko siya. Nagtiis ako, kinukumbinsi ang sarili. Ginagawa niya ito para sa kanyang karera. Pinagsilbihan ko pa rin siya. Nagdadala sa kanya ng mga pagkain at inumin. Inaalagaan siya na parang isang reyna sa kanyang hari. Habang ako ay nalalanta sa aking kalungkutan, tila mas lalong sumisikat si Sol araw-araw. Walang kahihiyan siyang gumastos ng pera sa mga bagong damit na pang-designer at mga mamahaling gamit na malinaw na lampas sa kayang bilhin ng suweldo ni Tonyo. Ang kanilang hindi nararapat na pagiging malapit ay lalong naging halata, aksidenteng paghawak, makabuluhang tinginan, bulungan sa gabi kapag wala si Tonyo. Ang lahat ng ito ay parang karayom na tumutusok sa aking puso, na nagpapadanak ng dugo. Ang pagdududa ay lumaki sa isang halimaw na lumamon sa aking kaluluwa, na nagpabago sa akin sa isang paranoid na insomniac. At ngayong hapon, ang halimaw na iyon ay sa wakas ay nabusog ng hubad na katotohanan. Dumating si Lito mula sa isang meeting ng kliyente, dali-daling naligo at nagkulong muli sa kanyang opisina. Inihagis ang kanyang suit jacket sa likod ng upuan, tulad ng dati.
Kinuha ko ito upang dalhin sa dry cleaners. Isinuksok ko ang aking kamay sa panloob na bulsa, at ang aking puso ay huminto. Inilabas ko ang isang maliit na foil blister pack. Ang itim na packaging ay may isang pangalan sa Ingles, King Power. Sa loob ng blister ay isang nag-iisang maliwanag na asul na kapsula. Hindi ako bata. Alam ko kung ano ito, isang makapangyarihang gamot na pampalakas ng lalaki. Isang masakit at nakakahiya na tanong ang bumalot sa aking utak. Para saan? Bakit kailangan ito ng aking asawa kung hindi niya ako hinawakan sa loob ng 6 na buwan? Sino ang binibilhan niya nito? Ang sagot ay kasing linaw ng araw. Mapait at malupit. Si Sol, ngayong gabi si Tonyo, ay nasa night shift muli. Ang aking asawa ay nakahanap na ng dahilan upang magtrabaho ng gabi. Ang gamot na ito ay ang kanyang paghahanda para sa isang gabi ng ipinagbabawal na kasiyahan. Kasama ang asawa ng kanyang sariling kapatid, gagawin nilang ang bahay na ito. Ang lugar kung saan natutulog ang kanyang ina at ako. Ang kanilang personal na brothel. Isang alon ng galit at pagkasuklam ang bumalot sa akin. Nais kong sirain ang kanilang mga pinto, ihagis ang blister pack na ito sa kanilang mga mukha, at durugin ang peking pamilya na ito. Ngunit pinigilan ako ng katuwiran. Kung gagawin ko iyon, itatatwa nila ang lahat. Ang aking biyenan ay ipagtatanggol ang kanyang mahal na anak at ang kanyang paboritong manugang. At sa huli, ako ang sisisihin. Hindi ko matanggap ang gayong matinding pagkatalo. 6 na taon ng aking kabataan ay hindi maaaring magtapos sa gayong kahihiyan. Mahigpit kong hinawakan ang blister pack, isang ligaw, at malupit na plano ang sumiklab sa aking isip. Hindi ko sila ilalantad. Gagawa ako ng kanilang sandata na instrumento ng kanilang sariling pagkawasak. Naalala ko na sa aming first aid kit. Mayroong pampurga para sa hayop na ibinigay sa akin ng aking ama noong nakaraang linggo para sa mga asong bantay sa aming bahay bakasyunan sa probinsya. Binalaan ako ng aking ama na ang gamot ay lubhang potente at ang maling dosis ay maaaring magdulot ng matinding kumbulsyon, pagbubula ng bibig, at matinding problema sa neurological. Ito ay isang laro ng kamatayan. Nagkulong ako sa aking silid, nanginginig ang aking mga kamay, habang maingat kong binubuksan ang King Power capsule gamit ang isang maliit na utility knife. Binalot ko ang asul na pulbos sa isang piraso ng papel, at itinago ito. Pagkatapos ay dinurog ko ang isa sa mga tabletang pampurga. Kinuha ang kulay beige na pulbos nito at pinuno ang walang laman na asul na kapsula. Isinara ko ito ng perpekto. Gumawa ako ng isang halimaw, isang gamot na mukhang kasiyahan mula sa langit, ngunit naglalaman ng buhay na impyerno. Ibinabalik ko ang pinapalitang kapsula sa blister nito at ibinalik sa bulsa ng jacket ng aking asawa na parang walang nangyari. Tapos, bumagsak ako sa kama, basang-basa sa malamig na pawis. Takot ako, ngunit sa kaloob-looban ay nakaramdam ako ng matinding kasiyahan. Isang lasa ng matinding kasiyahan. Paghihiganti. Dumilim ang gabi. Lumipas ang hapunan sa isang nakakasakal na katahimikan. Matapos magmadali si Tonyo sa trabaho, dumiretso rin si Lito sa kanyang opisina. Hindi nakalimutan na sabihin sa akin na matulog ng maaga. Nakahiga ako sa aking malamig na kama. Gising ang aking mga mata. Naghintay ako. Naghintay para sa hudyat na magsisimula ng aking sugal. Matapos ang hating gabi, narinig kong bumukas nang tahimik ang pinto ng opisina ni Lito. Pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag na naglalakad nang tahimik patungo sa silid ni Sol. Bumukas at sumara ang kanyang pinto. Huminto ang aking puso. Nagsimula na sila. Ang oras ay gumapang ng napakabagal. Bigla, isang ligaw, di makataong sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Galing ito sa silid ni Sol. Bago ko ito maproseso, isa pang tunog ang sumambulat ang ungol ng isang sugatang hayop mula sa parehong lugar. Boses ito ni Lito. Ang aking asawa, ang sigaw ni Sol, at ang ungol ni Lito ay parang 2 hampas ng martilyo na sumisira sa katahimikan ng bahay. Lumukso ako mula sa kama.
Kumakabog ng malakas ang aking dibdib. Nagbunga ang aking sugal, ngunit ang resulta ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ko. Bumukas ang pinto ng aking biyanan. Tumakbo si Doña Gloria palabas ng pasilyo. Ang kanyang matandang mukha ay namumutla sa takot. Ang kanyang magulong buhok ay nakatayo. Nauutal siya tungkol sa nangyayari. Ano ang ingay na iyon? Baka magnanakaw. Ang kanyang mga mata ay nagkukumahog sa takot. Hindi ako sumagot. Tanging itinuro ko lamang ang silid ng kasalanan. Mula sa loob, patuloy ang mga di makataong tunog. Ang mga sigaw ni Sol ay naging siniksik na hikbi na halo sa takot. Humingi siya ng tulong para sa halimaw na lumayo sa kanya. Ang mga ungol ni Lito ay lumakas. Mas nagmamadali. Mayroon ding mga mahinang pagpalo na parang may bumabangga sa kanyang katawan sa mga dingding. Nagtinginan kami ni Doña Gloria. Sa aming dalawa ay mayroong hindi mailarawan na takot. Tinawag niya ang kanilang mga pangalan Lito. At Sol tinatanong kung ano ang nangyari sa kanila. Ang kanyang boses ay nanginginig habang siya ay naglalakad patungo sa kanilang pinto. Hinila niya ang hawakan, ngunit ito ay nakakandado mula sa loob. Narinig namin ang mahina at desperadong boses ni Sol na humihingi ng tulong. Nagtili si Doña Gloria na kailangan naming sirain ang pinto agad. Pumiyok ang kanyang boses. Lumingon siya sa akin. Gulo ang kanyang mga mata. Inutusan ako na huwag lamang tumayo doon na parang estatwa, na humanap ng palakol, na parang robot. Tumakbo ako sa garahe at nakahanap ng isang mabigat na maso. Pagbalik ko, sinisikap ni Doña Gloria na buksan ang makapal na kahoy na pinto. Ang lakas ng isang matandang babae ay hindi sapat. Ibinigay ko sa kanya ang maso. Sinunggaban niya ito mula sa akin. Dugo ang kanyang mga mata at nagsimulang umindayog ng ligaw sa kandado. Ang pagkalansing ng metal sa metal ay nakakabingi, ngunit maging iyon ay hindi makatabon sa nakakatakot na tunog mula sa loob. Matapos ang isang dosenang hampas, bumigay din ang kandado, bumukas ang pinto, at isang bugso ng mainit at maalinsangang hangin na may nakakasuka na amoy ang tumama sa amin. At pagkatapos ay nakita namin ito, isang eksena na hindi ko kailanman, ni Doña Gloria, makakalimutan sa buong buhay namin. Hindi ito ordinaryong eksena ng pagtataksil. Ito ay isang buhay na larawan ng impyerno sa lupa. Ang buong silid ay nagkakagulo, na parang nilamon ng isang bagyo. Ang mga kumot at unan ay nakakalat sa sahig. Ang isang ilaw sa tabi ng kama ay basag. Ang matutulis na basag na salamin ay nakakalat sa lahat ng dako. At sa gitna ng silid ay nakahiga si Lito. Ang aking elegante at kagalang-galang na asawa. Ganap na hubad, ngunit hindi iyon ang pinakamasama sa lahat. Ang kanyang buong katawan ay purplish red, na parang nilagang alimango. Ang kanyang balat ay puno ng duguan na galos, na tila niya mismo ang gumawa. Puting bula ang tumutulo mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay nakabaligtad sa kanilang mga soket. Walang bakas ng katuwiran ng tao na natitira sa kanila. Siya ay nagkakakumbulsyon sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay kinakalmot ang kanyang sariling katawan, at mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang gutural na unggol ng hayop. Hindi na ito si Lito. Ito ay isang namamatay na hayop. Sa sulok ng silid, sa likod ng vanity table, si Sol ay nakabaluktot sa takot. Siya ay kalahating hubad din. Ang kanyang mahabang buhok ay gusot, at ang kanyang magandang mukha ay isang maskara ng purong takot. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang nanginginig na katawan, at nakatingin ng malalaki, baliw na mga mata, sa nangingisay na halimaw sa sahig. Nakita niyang bumukas ang pinto. Gumapang siya patungo sa amin na parang nalulunod na tao, umaabot sa dayami. Ang kanyang mga hikbi ay tahimik na ngayon. Humingi siya ng tulong, sinasabing nabaliw na siya. Napatayo si Doña Gloria sa pintuan. Ang kanyang maputlang mukha ay naging puting-puti, pagkatapos ay mangingitim-itim. Nanginginig ang kanyang mga labi. Sinubukan niyang sabihin ang isang bagay, ngunit walang lumabas na salita. Tiningnan niya ang kanyang minamahal na anak na naging hayop.
Pagkatapos ay ang kanyang mas batang manugang sa ganoong nakakahiya at pinababang kalagayan. Ang dalawang larawang ito, dalawang hubad at nakasusuklam na katotohanan, ay naghatid ng isang suntok na napakalakas para sa kanyang kamalayan. Isang isip na palaging ipinagmamalaki ang dignidad at reputasyon ng pamilya. Binuksan niya ang kanyang bibig. Lumabas ang kanyang mga mata at may mahinang unggol. Siya ay bumagsak sa sahig. Walang malay. Instinctively akong sumugod sa kanya. Sumisigaw para sa aking biyenan, ngunit huli na ang lahat. Nawalan siya ng malay. Sa mismong pintuan, ng makasalanang silid na iyon. Napakabilis ng lahat. Napaka-terrible. Ang mga sigaw, ang pagbagsak, at ang pag-iyak ay nagpagising sa buong kalye. Naririnig ko ang mga bulong at yabag malapit sa aming gate. Ilang mausisa na kapitbahay ang tumatakbo na patungo sa bahay. Nakatayo sila sa pasukan, nakatingin sa kaguluhan sa loob. Nalaman ko noon na ang pagpapanggap ng aking pamilya. Ang kumikinang na fasad na pinagsikapang itayo ni Doña Gloria sa loob ng maraming taon ay nabasag sa milyon-milyong piraso ngayong gabi. Nagpapanik ako. Ngunit sa ilalim ng panik, ay may isang malamig na kalmado. Ano ang susunod na gagawin? Hindi ko ito hahayaang magtapos dito. Nagsimula pa lamang ang aking laro. Kailangan kong kontrolin ito. Kailangan kong gampanan ang papel ng nagulat na asawa. At manugang, nang nanginginig ang kamay, inilabas ko ang aking telepono at denial ang 911. Pumiyok ang aking boses habang ako ay umiiyak sa telepono. Sinasabi sa operator na may isang kakilakilabot na aksidente sa aming bahay. Humihingi ng ambulansya na dumating ng mabilis. Ipinahayag ko ang address. Sa pagitan ng paghinga, nagsimula pa lamang ang aking pagtatanghal at ang kurtina na nagtatago ng kabulukan ng pamilyang ito ay malapit ng punitin ng sarili kong mga kamay. Ang sirena ng ambulansya ay pumunit sa gabi. Ang kumikislap na pula at asul na ilaw ay nagpaliwanag sa mga mausisa na mukha ng mga kapitbahay na ngayon ay nakakalat sa harap ng aming gate. Ang gate ay bukas. Binuksan ito ng mga mabait na kapitbahay na nauna nang dumating. Nakatayo sila doon, na nagbubulungan at nagtuturo. Bawat sulyap, bawat bulong, ay parang libong karayom na tumutusok sa tinatawag ng pamilya ng aking asawa na kanilang karangalan. Ang mga paramedic, ang kanilang mga mukha ay propesyonal, ngunit hindi maitago ang kanilang pagkagulat. Ay mabilis na nagtulak ng mga stretcher sa loob, na ginagampanan ang papel ng nababahala na asawa. Ako ay nagmamadali sa tabi nila, ang aking mga mata ay namamaga, at ang aking boses ay pumipiyok. Sinabi ko sa kanila na ang aking asawa at biyenan ay nasa itaas, at pakiusap. Iligtas sila. Ginampanan ko ang aking papel. Nang napakagaling na nagulat ako sa aking sarili, hinawakan ko ang braso ng isang nurse at bumulong ng nanginginig na hindi ko alam kung ano ang nangyari sa aking asawa, na siya ay bigla na lamang nagalit, sinira ang lahat at kinakalmot ang kanyang sarili, at ang aking biyenan ay nawalan ng malay mula sa shock. Tinapik ng nurse ang aking kamay nang mapayapa. Sinasabi sa akin na manatiling kalmado at gagawin nila ang kanilang makakaya. Ang eksena sa silid tulugan ay naglaro muli sa harap ng maraming mata. Ang mga paramedic ay sandaling natigilan, ngunit mabilis silang nakabawi at hinati ang kanilang mga gawain. Dalawa sa kanila ang humawak kay Lito. Tumigil siya sa pagkakakumbulsyon ng marahas. Ngunit patuloy pa rin ang pag-ungol, blanko ang kanyang mga mata. Hubad pa rin ang kanyang katawan. Kailangan nilang turukan siya ng pampakalma. At nahirapan silang ipasok siya sa stretcher. Tinakpan siya ng haphazardly ng isang manipis na kumot. Dalawa pang paramedic ang nagbigay ng first aid kay Doña Gloria. Tiningnan ang kanyang blood pressure at pulso, bago mabilis na inilipat sa isa pang stretcher. Si Sol ay nakabaluktot pa rin sa sulok. Tahimik na umiiyak. Lumapit sa kanya ang isang babaeng nurse. Inilagay ang aking robe sa kanyang mga balikat at tinulungan siyang makalabas. Tinanong ng nurse kung siya ay nasaktan
At kailangan bang suriin? Umiling lamang si Sol. Walang buhay at walang pakialam ang kanyang mukha. Hindi niya hinayaan na tumingin pataas ang kanyang mga mata. Ang kanyang karaniwang mayabang, malandi na ugali ay nawala, na nag-iwan lamang ng kahihiyan. At pagkatapos ay nagsimula ang pinakakahihiyang parada sa lahat. Una, inilabas nila ang stretcher ni Lito sa ilalim ng ilaw ng mga ilaw ng kalye at ang flash ng mga kamera ng cellphone ng mga kapitbahay. Ang imahe ng kagalang-galang na sales director, si Lito de la Cruz, ay ipinakita sa kanyang pinakawangis na anyo. Ang manipis na kumot ay hindi maitago ang kanyang galos na katawan. Bula pa rin ang nakakapit sa kanyang mukha at ligaw ang kanyang tingin. Maging matapos ang sedatibo, lumakas ang mga bulong mula sa pulutong. Nakilala siya ng mga tao, nagtataka kung ano ang nangyari, nagtataka kung siya ay nagkaroon ng psychotic break o nalulung sa droga. Tinanong nila kung bakit siya nasa silid ng kanyang hipag sa kalagitnaan ng gabi. Sumunod, inilabas nila ang stretcher ni Doña Gloria, ang retiradong punong guro, na palaging naglelektura sa iba tungkol sa moralidad at mga halaga ng pamilya, ay nakahiga ngayon na walang galaw. Ang kanyang matandang mukha, maputla, ang katotohanang nawalan siya ng malay sa mismong eksena, ay lalong nagpadagdag sa kaakit-akit at dramatiko ng kwento. Sa wakas, na pinangunahan ng isang nurse, lumabas si Sol. Suot niya ang aking maluwag na robe. Nakayuko ang kanyang ulo. Tinatakpan ang kanyang luha ang mukha ng kanyang buhok. Ngunit nakilala siya ng lahat. Ang maganda, sunod sa uso na hipag ay mukha ngayong kriminal na dinadala sa bitayan. Umikot muli ang gulo. Kinilala siya ng mga tao bilang asawa ni Tonyo. Nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa isang silid kasama ang kanyang kapatid na nakadamit ng ganoon. Naawa sila kay Tonyo, na palaging nagtatrabaho ng gabi, naghihinuha na siya ay nagtataksil, at iyon ang dahilan kung bakit nagkagulo. Ang mga tsismis at haka-haka ay nagsimulang kumalat na parang apoy. Nakatayo ako doon na pinapanood ang tatlong iginagalang na miyembro ng pamilyang ito, na isinasakay isa-isa sa ambulansya, sa ilalim ng mga sulyap at bulong ng buong kalye. Umiiyak ako. Ang luha ng mapait na kasiyahan ay dumaloy sa aking mga pisngi, na itapon na ang aking unang lambat. Ang karangalan, reputasyon, ang mga bagay na mas pinahahalagahan nila kaysa sa buhay mismo, ay punit-punit na ngayon at niyurakan ng aking sariling mga kamay. Ngunit ito ay simula pa lamang. Ang pangunahing gawa ay naghihintay sa ospital, kung saan ang katotohanan ay patutunayan ng agham. Sinabi ko sa isang malapit na kapitbahay, si Aling Rosita, na pakiusap, bantayan ang bahay, dahil kailangan kong sumama sa kanila. Pagkatapos ay umakyat ako sa ambulansya. Umupo sa pinakamadilim na sulok, kung saan walang makakapansin sa akin. Ang sasakyan, na umuungol ang mga sirena, ay bumilis, na nag-iwan ng bakas, ng mga mausisa na sulyap, at isang eskandalosong kuwento, na pag-uusapan ng bayan sa loob ng napakahabang panahon. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ngunit ang sulok ng aking bibig ay kumibot sa isang malamig na ngiti. Ang lahat ay ayon sa aking plano. Ang pangalawang lambat, ang lambat ng katotohanang medikal at tusong pagbibigay katwiran, ay malapit ng ihagis. At ako ang magiging pinakapasensya na mangingisda, naghihintay na lumangoy ang aking biktima sa bitag. Ang kapaligiran sa emergency room ay nakakasakal na matindi. Ang matalim na amoy ng antiseptic ay bumulusok sa aking ilong, halo sa pagbip ng mga kagamitang medikal at ang mabilis, nagmamadaling mga yabag ng mga doktor at nurse. Si Lito ay inilagay sa isang espesyal na silid ng pagmamasid. Si Doña Gloria ay inilipat sa ICU. Si Sol, matapos ang maikling pagsusuri, na nagkumpirma na walang malubhang pinsala, ay nakayuko sa isang bangko sa pasilyo. Ang kanyang mukha ay isang maskara pa rin ng pagkagulat, bilang nag-iisang kamag-anak na may katinuan. Abala ako sa mga papeles at paggawa ng deposito.
Sadyang ipinakita ko ang isang imahe ng panik at matinding aktibidad sa lahat. Ilang nurse ang tumingin sa akin nang may simpatiya, malamang na narinig ang isang bersyon ng kuwento mula sa crew ng ambulansya. Nagpatuloy lang ako sa pagyuko ng aking ulo. Ginagampanan ang perpektong papel ng isang mahirap na asawa. Matapos ang halos 2 nakakapanakit na oras, isang senior doctor, malamang na ang pinuno ng ER, ang lumabas. Tinawag niya ako. Seryoso ang kanyang mukha. Tinanong niya kung ako ang pamilya ng pasyente. Si Lito de la Cruz. Kinumpirma ko na ako ang kanyang asawa. At nagtanong ng balisa kung ano na ang kalagayan niya. Inayos ng doktor ang kanyang salamin at tinitigan ako ng matindi. Ipinaliwanag niya na ang kondisyon ng pasyente ay pansamantalang matatag matapos silang magbigay ng pampakalma at magsagawa ng gastric lavage. Gayunpaman, patuloy niya, ang pagsusuri sa lab ay nagpakita ng isang bagay na lubhang hindi karaniwan. Huminto siya na parang binibigyan ako ng oras upang maghanda. Ang mga resulta ng lab, aniya, ay nakahanap ng bakas ng phenazole sa dugo at nilalaman ng tiyan ng pasyente. Ipinaliwanag niya na ito ay ang aktibong sangkap sa isang pampurga para sa hayop at ganap na hindi para sa pagkonsumo ng tao. Sa mataas na dosis, ang sangkap ay maaaring magdulot ng matinding pagkalason, na nagpapalitaw ng malalakas na hallucinations, sobrang pagpapasigla ng nervous system hanggang sa kumbulsyon, at nagdudulot ng matinding problema sa digestive. Sinabi niya sa akin na ako ay maswerte, na si Lito ay dinala ng maaga, o ang mga kahihinatnan ay maaaring nakamamatay. Bawat salita mula sa doktor ay parang isang malinaw, hindi matatawarang hatol. Ito ang hinihintay ko. Isang medikal na konklusyon na hindi maaaring itatwa. Nagkunwari ako ng pagkagulat. Tinatakpan ang aking bibig ng aking kamay. Ang aking mga mata ay puno ng luha. Sumigaw ako tungkol sa gamot ng hayop, kung paano ito imposible na wala kaming ganoon sa aming bahay, na dapat ay may mali. Ginampanan ko ang papel ng hindi naniniwala, na asawa ng perpekto. Nagbuntong hininga ang doktor, at tinapik ang aking balikat. Sinabi niya na maaari lamang silang gumawa ng conclusion, batay sa mga resulta ng lab, at iminungkahi na maaaring gusto ng aking pamilya, na iulat ito sa pulisya para sa isang investigasyon. Ngayon, ang pasyente ay kailangan pang obserbahan, sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ay ipinabatid niya sa akin, na ang aking biyenan ay nagising na. Nagpasalamat ako sa doktor, at naglakad ng may alinlangan patungo sa ICU. Alam ko na ang impormasyong ito ay mabilis na makakarating sa tainga ni Doña Gloria, at gusto kong makita kung paano magpapagulo ang babaeng iyon. Na palaging inuuna ang reputasyon kaysa sa lahat, tulad ng inaasahan ko. Nang pumasok ako, gising na si Doña Gloria. Nakahiga siya sa kama ng ospital. Maputla pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng karaniwang malamig na kislap. Nakaupo si Sol sa tabi niya. Umiiyak. Isinasalaysay ang mga natuklasan ng doktor. Nang marinig ito, walang ipinakitang pagkagulat o panik si Doña Gloria. Sa halip, tinitigan niya ako, ng matalim, na parang sinusubukang sunugin ako ng kanyang tingin. Humirit siya na ito ang aking gawa. Bagamat mahina ang kanyang hininga, malinaw ang kanyang akusasyon. Napasinghap ako, at umatras, nang may nagagalit na ekspresyon, tinatanong kung ano ang kanyang sinasabi. Sinabi kong kakagaling ko lang sa doktor, at takot na takot ako. Muling humirit si Doña Gloria. Sinasabi sa akin na huwag magkunwari. Tinanong niya kung sino pa sa bahay ang gustong lasonin si Lito ng ganoong nakasusuklam na sangkap. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Sol. Ang kanyang tono ay puno ng luha, ngunit mapanuri. Iminungkahi niya kay Doña Gloria na marahil ay naglalakad sa tulog si Lito. Marahil ay aksidenteng napunta siya sa kanyang silid. At sa kanyang tulog ay uminom ng isang bagay na hindi niya dapat inumin. Ngumiti ako sa loob. Ang senaryo ay napakalayo sa katotohanan na ito ay nakakatawa. Ngunit sa sitwasyong ito lamang ang salbabida na maaari nilang kapitan. Si Doña Gloria ay tila nagkaroon ng isang paghahayag. Ang kanyang mga mata ay lumiwanag.
Sumang-ayon siya, naglalakad sa tulog. Sinabi niyang, minsan ay ginagawa iyon ng kanyang silito. Malamang na naglalakad siya sa tulog at uminom ng kakaibang bagay. Marahil ang lason para sa daga, nakakabili lang niya at inilagay sa sulok ng kusina. Binaliwala niya ang ideya ng gamot ng hayop. Bilang walang kapararakan, sinabi niya ito nang may gayong pananalig na parang ito ang ganap na katotohanan. Sinisikap niyang iikot ang kwento sa isang hindi gaanong nakakahiya na direksyon. Ang paglalakad sa tulog at pagkalason ng lason para sa daga ay mas maganda pa rin kaysa sa isang pagtataksil sa isang hipag at pagkalason mula sa isang pampalakas na gamot. Agad na kinuha ni Sol ang thread. Sinabi niya na siya ay natutulog nang bigla niyang naramdaman na may pumasok sa kanyang silid. Akala niya ay si Tonyo na umuwi ng maaga mula sa trabaho. Ngunit si Lito pala ang biglang sumugod sa kanya. Takot na takot siya at iyon ang dahilan kung bakit siya sumigaw. Umiyak siya ng napakaawa na sinisikap na gumawa ng isang imahe ng isang kapuspalad na biktima na sinugod ng isang naglalakad sa tulog na bayaw. Sa sandaling iyon, inilipat si Lito mula sa ER patungo sa isang regular na ward. Siya ay may malay, ngunit napakahina pa rin. Nang marinig ang pagpapanggap na ginawa ng kanyang ina at hipag, gaano man siya kahangalan. Naunawaan niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Umungol siya na wala siyang naaalala, na masakit lang ang kanyang ulo. Sumang-ayon siya na malamang na naglalakad siya sa tulog. Ang tatlo sa kanila, ina at mga anak, ay nagkaisa upang gumawa ng isang perpektong pagtatanghal, isang tusong pagbibigay katwiran, upang takpan ang kanilang mga kasalanan. Tiningnan nila ako ng may titig na may halong pakiusap at banta. Pinipilit akong tanggapin ang absurdong kwento na ito. Akala nila ay ako pa rin ang dating hangal at masunurin na nena. Nagkamali sila. Tiningnan ko sila. Luha pa rin ang dumadaloy sa aking mga pisngi, ngunit sa loob ay nakaramdam lamang ako ng walang hanggang paghamak. Inosente akong nagtanong tungkol sa paglalakad sa tulog. Ngunit pagkatapos ay itinuro ko na sinabi ng doktor na pampurga ito para sa mga aso at pusa. At wala kaming anumang alagang hayop. Ang aking simpleng tanong ay tumusok sa pinakamalaking butas sa kanilang senaryo. Natahimik si Doña Gloria. Nanginginig ang kanyang mukha, ngunit siya ay isang tusong matanda. Iminungkahi niya na marahil ay may dalang daga mula sa bakuran ng kapitbahay. Iginiit niya na hindi dapat palakihin ang bagay. Sasabihin nila sa doktor na naglalakad siya sa tulog at uminom ng maling bagay, at pagkatapos ay hilingin na siya, ay agad na palayain. Kung sangkot ang pulisya, magiging malaking kahihiyan ito. Nagtapos siya ng may awtoridad na tono. Hindi nagbibigay ng pagkakataon sa sino man na makipagtalo. Natahimik ako. Yumuko ang aking ulo. Nagkukunwaring sumasang-ayon. Ngunit sa loob ko, isang bagyo ang nagaganap. Sige, kung gusto ninyong maglaro, papanoorin ko ang inyong palabas. Ngunit ang dramang ito ay hindi magkakaroon ng simpleng pagtatapos na inaasahan ninyo. Dahil ang pangunahing manonood, ang isang tao na may ganap na karapatan na humatol, ay malapit ng lumitaw. At ako ay nagtataka kung paano ka kikilos kapag naharap sa galit ng isang lalaking ginayuman ng kanyang sariling kapatid at asawa. Ang bagyong hinihintay ko ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko, si Tonyo. Matapos makatanggap ng maikling tawag mula sa akin na ang buong pamilya ay nasa ospital, nagmamadaling bumalik mula sa kanyang proyekto sa labas ng bayan. Siya ay sumugod sa ospital na parang bagyo. Ang kanyang karaniwang mabait at simpleng mukha ay puno ngayon ng pagkabalisa at takot. Hinawakan niya ang aking mga balikat. Nagtatanong ng balisa kung ano ang nangyari. Sino ang nasaktan? Sa aking mga mata na namamaga sa pag-iyak, umiling lamang ako. Humihigpit ang aking boses. Sinabi ko sa kanya na pumasok na lamang doon, na nandoon silang lahat, si Doña Gloria, Lito, at Sol. Ang aking hindi natapos na mga salita ay parang isang mabagal na kumikilos na lason na sumisipsip sa isip ni Tonyo. Hindi na siya nagtanong at binuksan ang pinto. Nang pumasok si Tonyo, isang eksena ng isang maayos na pamilya
na nagpapagaling mula sa isang aksidente. Ang inilalarawan. Nakaupo si Doña Gloria sa kama habang si Sol ay pinapakain siya ng sabaw. Nakahiga si Lito sa katabing kama na walang buhay ang ekspresyon. Nang makita si Tonyo, nagulantang silang tatlo. Awkward ang kanilang mga muka. Nauutal si Doña Gloria. Tinatanong kung bakit siya nandoon sa ganitong oras. Tumitig si Tonyo sa bawat isa. Humihingi ng paliwanag kung ano ang nangyari. Ang kanyang tingin ay sa wakas, ay napadapo kay Sol. Nasuot ang aking robe. Isang bahagyang pagdududa ang nagsimulang lumitaw sa kanyang mga mata. Mabilis na sinimulan ni Doña Gloria ang napagkasunduang kuwento. Sinabi niya na ito ay isang maliit na insidente lamang, na ang lumang problema ni Lito sa paglalakad sa tulog ay bumalik. Siya ay gumala sa bahay at aksidenteng uminom ng lason para sa daga. Nakita siya ni Sol, natakot at sumigaw, at ang shock ang nagdulot sa kanya na mawalan ng malay. Sinabi niya, "Salamat sa Diyos, mabilis silang dinala sa ospital at maayos na kaming lahat ngayon." Sinabi niya ang kuwento ng maayos. Sinisikap na maging kalmado. Sumimangot si Tonyo, tinatanong ang kuwento tungkol sa paglalakad sa tulog at lason para sa daga. Sinabi niyang hindi pa niya narinig na may ganoong kondisyon si Lito. Tiningnan niya ang kanyang kapatid na nakayuko ang ulo. Hindi naglakas loob na makipagtinginan sa kanya. Umungol si Lito ng pagpapatibay. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Sinabi niyang wala siyang masyadong naaalala. Ngunit marahil ay totoo iyon. Ang pag-aatubili ni Lito ay lalo lamang nagpalakas sa pagdududa ni Tonyo. Lumingon siya sa kanyang asawa at humingi ng eksaktong nangyari. Nanginginig si Sol. Muling napuno ng luha ang kanyang mga mata. Inulit niya salita sa salita ang ipinaturong sabihin ni Doña Gloria. Siya daw ay natutulog. Nakita si Lito sa kanyang silid at bigla itong bumagsak at nagsimulang magkakakumbulsyon. Takot na takot siya at sumigaw at wala nang ibang alam. Ang kanilang kwento, bagamat ensayado, ay may napakaraming butas. Si Tonyo ay isang engineer. Ang kanyang isip ay lohikal at malinaw. Hindi siya madaling kumbinsihin ng ganoong katawa-tawa na kwento. Pinutol niya ito. Kung uminom ng lason si Lito at nagkaroon ng kumbulsyon, tanong niya, "Bakit wala kayong suot na damit?" Ang tanong ni Tonyo ay parang kutsilyo sa puso ng tatlo. Nag-freeze ang hangin sa silid. Si Doña Gloria, Lito, at Sol ay namutla. Walang makapagsalita. Sa sandaling iyon, pumasok ako sa silid. Alam kong oras na upang ilunsad ang aking unang pag-atake. Lumapit ako kay Tonyo. Mahinay na tinapik ang kanyang balikat at sinabi ng may simpatiya na dapat siyang kumalma, na lahat sila ay dumaan sa matinding stress. Sinabi ko sa kanya na huwag silang tanungin ng ganoon o baka magkasakit muli ang kanyang ina. Ang aking mga salita ay tila nakakapagpakalma, ngunit hindi direktang kinumpirma nila na ang kanilang kuwento ay isang kasinungalingan. Pagkatapos ay lumingon ako kay Sol at ibinigay sa kanya ang isang bag ng damit. Sinabi ko sa kanya na umuwi ako at dinalhan siya ng damit upang maging mas komportable siya dahil marahil ay masyadong malaki ang aking robe para sa kanya. Ang pangungusap na ito ay isa pang karayom na tumutusok sa pagiging sensitibo ni Tonyo. Bakit suot ng kanyang asawa ang damit ng kanyang hipag sa ilalim ng anong mga pangyayari sila kagabi? Nakita kong nakatayo pa rin si Tonyo doon na nag-iisip, nagpasya akong magbuhos ng gasolina sa apoy. Tiningnan ko si Lito at nagtanong ng may inosenteng tono kung siya ay mas maganda na. Sinabi ko kung gaano kakaiba na sinabi ng doktor na nalason siya ng gamot ng aso at pusa. Ngunit sinabi ng kanyang ina, nalason para sa daga. Nagkunwari ako ng pagkalito. Iminungkahi na malamang na nagkamali ang lab at sinabi sa kanya na magpahinga at gumaling ng mabilis. Idiniin ko ang mga salitang gamot ng aso at pusa. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa tainga ni Tonyo. Ang pagiging kakaiba ng sitwasyon ay umabot sa sukdulan. Saan nanggaling ang gamot para sa hayop sa kanilang bahay? At bakit ito kukunin ng kanyang kapatid?
sa silid ng kanyang asawa sa kalagitnaan ng gabi. Hindi na nakapagpigil si Tonyo. Umikot siya, hinawakan sa balikat si Sol, at umungol. Hiningi niya ang katotohanan, inaakusahan silang nagtataksil sa likod niya. Sumigaw siya. Tinatanong kung bakit si Lito ay nasa silid niya sa kalagitnaan ng gabi, at bakit silang dalawa ay hubad. Nagtili si Sol sa takot. Itinatatwa ang lahat, at sinasabi sa kanya na huwag siyang akusahan. Nakita ang sitwasyon na lumalabas sa kontrol. Sumigaw si Doña Gloria kay Tonyo. Tinawag siyang baliw sa paglakas loob. Napagdudahan ang kanyang sariling kapatid. Muling iginiit niya na ito ay isang aksidente. At tinanong ang kanyang tiwala sa kanyang ina, kapatid, at asawa. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang awtoridad ng ina upang pilitin siya, ngunit hindi na siya ang dating anak. Ang pagdududa at selos ay nagpabago sa kanya. Sinabi niya sa kanyang ina na huwag silang ipagtanggol, na may mali at aalamin niya ang katotohanan. Nakatayo ako sa sulok. Tahimik na pinapanood ang dramang pampamilya na ito na umabot sa sukdulan. Isang malamig na ngiti ang bumalik sa aking mga labi. Ang lahat ay mas maganda kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko kailangang gawin ang marami. Ilang pahiwatig lamang, ilang mahinay na pagtulak, at ang nag-aapoy na baga ng pagdududa sa kaluluwa ni Tonyo ay nagliyab sa isang nagngangalit na apoy. At alam kong hindi mapapatay ang apoy na iyon. Ito ay susunog hanggang sa maubos ang lahat ng kasinungalingan ng pamilyang ito. At ngayon, oras na para bumalik ako sa pinangyarihan ng krimen upang kunin ang huling piraso ng ebidensya. Ang ebidensya na magtatapos sa buong kuwentong ito. Habang nagngangalit si Tonyo sa ospital, ginamit ko ang dahilan ng paggawa ng sopas at pagdadala ng mga bagay para sa lahat upang umuwi. Ito ang aking ginintuang pagkakataon upang makuha ang aking huling premyo. Ang sandata na magpapasya sa huling resulta ng digmaang ito. Ang bahay ay naramdaman ng nakakapanindig balahibo ang katahimikan. Wala nang mainit na utos mula sa aking biyenan, wala nang malandi na sulyap mula sa aking hipag, walang presensya ng isang taksil na asawa. Naglakad ako sa aking sariling bahay na parang isang tagalabas. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ay nanghihimasok upang bawiin ang aking katarungan. Umakyat ako sa ikalawang palapag. Hindi ako nagtungo sa aking silid tulugan o sa opisina ni Lito. Ang aking patutunguhan ay ang family room. Doon nakatayo ang isang set ng mamahaling leather na sofa na palaging ipinagmamalaki ng aking biyenan. Doon siya karaniwang nakaupo na parang isang reyna na humahatol at naglelektura sa akin. Ngunit hindi niya alam na sa pinakakagalang-galang at bukas na lugar sa bahay, ang pinakamababaho at nakasusuklam na mga bagay ay nangyayari. Mga isang buwan na ang nakakaraan nang ang lamig ni Lito at ang kalandian ni Sol ay naging hindi na matitiis. Matinding pagkabalisa ang nagtulak sa akin na kumilos. Hindi na ako makapamuhay sa kawalan ng katiyakan at pagdududa. Matapos ang mga araw ng walang tulog na gabi, gumawa ako ng matapang na desisyon. Nag-order ako ng isang maliit na spy camera online na nakatago bilang isang coat hook. Sinabi ko sa lahat na binili ko ito para sa guest bathroom, ngunit lihim ko itong inilagay sa pinaka-hindi inaasahang lugar sa pinakatuktok ng mahogany display cabinet na nakatutok ng direkta sa sofa. Ang camera ay binabantayan ang buong family room. Sinuri ko ang footage sa loob ng ilang linggo, ngunit normal na buhay lamang ang nakita ko. Nagsimula pa akong isipin na nababaliw na ako sa pagdududa, ngunit ang intuisyon ng isang babae ay hindi hahayaan akong sumuko. At ngayon, alam kong tama ang aking intuisyon. Kumuha ako ng upuan, umakyat, at maingat na inalis ang kamera. Humahangos ang aking puso. Natatakot akong harapin ang katotohanan. Ngunit, desperado akong makita ito. Dinala ko ang maliit na kamera sa aking silid tulugan at nilock ang pinto. Ikonekta ko ito sa aking laptop. Sa screen, lumitaw ang 12-dosenang mga video file na kaayos ayon sa petsa. Nilaktawan ko ang huling ilang araw. Alam kong wala silang ginawa sa family room kamakailan. Bumalik ako 2 linggo sa isang Sabado. Naalala ko ng araw na iyon,
ay pumunta kami ng aking biyenan sa probinsya. At si Tonyo ay nasa isang biglaang business trip. Tanging si Lito at Sol lamang ang nasa bahay. Sinabi ni Lito na marami siyang trabaho at nagreklamo si Sol na pagod. Ngayon ay naiintindihan ko kung gaano perpekto ang pagkakataong iyon. Nang nanginginig ang kamay, pinindot ko ang play. Lumiwanag ang screen. Sa una, isang walang laman na family room. Mga 10 minuto pagkatapos, lumitaw si Sol. Suot niya ang isang maikli at kulay pulang silk nightgown. Halos transparent. Kumuha siya ng isang bote ng tubig mula sa malapit na mini ref na nakapatong sa sofa at nagbigay ng pinakakaakit-akit na pose na maiisip. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas si Lito mula sa kanyang opisina. Nang makita si Sol, dumilim ang kanyang tingin sa pagnanasa. Wala siyang sinabi, lumakad lang at umupo sa tabi niya. At pagkatapos ay sa harap ng aking mga mata, isang eksena ang naganap na sa aking pinakamasamang bangungot lamang ay nangahas akong isipin. Ngunit ngayon ay nakita ko sa pinakamaliit, pinaka-graphic na detalye. Nagtabi sila na parang mga gamu-gamo sa apoy. Halik, haplos, unggol, at maruming salita na hindi ko inakala na lalabas sa bibig ng aking edukadong asawa ang pumuno sa silid. Wala silang kahihiyan, walang kasalanan. Nagtalik sila mismo doon sa sofa, kung saan nakaupo ang buong pamilya araw-araw, sa silid na buong pagmamalaking tinawag ng aking biyenan, na salamin ng dignidad ng pamilya. Luha ang dumaloy mula sa aking mga mata, hindi ng heartbreak, kundi ng purong galit. Tiningnan ko ang lalaki sa video. Si Lito ba iyon? Ang asawa na minahal ko sa loob ng 6 na taon? Hindi. Iyon ay isang demonyo sa anyo ng tao. Tiningnan ko ang babae sa video. Si Sol ba iyon? Ang hipag na sinikap kong tiisin? Hindi. Iyon ay isang walang kahihiyan. Mahilig sa laman na ahas. Nagngangalit ang aking mga ngipin. Pinanood ko ang buong 4 oras na video hanggang sa matapos. Hindi ko pinalampas ang kahit isang detalye. Gusto kong sunugin ang pagtataksil na ito sa aking alaala magpakailanman. Pagkatapos, kalmado, kinopya ko ang video sa isang flash drive at gumawa ng isa pang kopya sa aking cloud storage. Tapos, binura ko ang lahat ng data mula sa camera at ibinalik ito sa lugar nito. Ang hindi matatawarang patunay ay nasa aking mga kamay. Sa sandaling ihayag ko ito, ang buhay ng 2 piraso ng basura na iyon ay madudurog sa alabok. Ang reputasyon ni Lito, ang peking inosente ni Sol, at ang walang laman na halaga ng pamilya ni Doña Gloria. Lahat ng iyon ay magliliyab, ngunit hindi ko ito gagawin ngayon. Ang isang video lamang ng isang pagtataksil ay hindi sapat. Ito ay nagpapatunay lamang ng kanilang imoralidad. Gusto ko pa. Gusto kong magbayad sila hindi lamang sa kanilang reputasyon, kundi sa pinansyal. Gusto kong wala silang matirahan sa kahirapan. Gusto kong ilantad hindi lamang ang kanilang pagtataksil, kundi ang kasakiman at pagiging makasarili na malalim sa pamilyang ito. At para doon, kailangan ko ng isa pang piraso ng ebidensya. Ebidensya na may kinalaman sa pera. Alam ko kung saan ito hahanapin. Ang pagkamuhi ay nagpampabago sa akin sa isang ganap na naiibang tao. Malamig, mapanuri, at walang awa. Si Nena, ang inosenteng kordero, ay patay na. Ang tanging natitira ay isang babaeng lobo, handang lapain ang kanyang biktima. Matapos masiguro ang flash drive na naglalaman ng nakamamatay na katotohanan, hindi ako nagmadali pabalik sa ospital. Alam kong patuloy pa rin ang palabas doon, at ang aking pagkawala ay lalo lamang magdaragdag sa kanilang pagkabalisa. Magtataka sila kung ano ang aking binabalak. Kailangan ko ng oras. Mahalagang oras upang gawin ang susunod na hakbang sa aking paghihiganti. Ang aking target ngayon ay ang opisina ni Lito, isang lugar na hindi ako pinapayagang pumasok ng walang pahintulot. Ngunit ngayon, walang makakapigil sa akin. Ang opisina ay simple ngunit elegante. Isang malaking kahoy na mesa. Isang mamahaling leather na silya. Mga bookshelf na puno ng mga libro sa ekonomiya at pamamahala. Ang lahat ng ito
ay lumikha ng imahe ng isang intelektual at isang matagumpay na tao. Ngunit sa akin ngayon, ito ay isang walang laman na shell lamang na nagtatago ng isang bulok, masamang kaluluwa. Umupo ako sa kanyang silya at binuksan ang kanyang laptop. Sa kabutihang palad, mayroon siyang ugali na hindi gumamit ng password. Mabilis kong binuksan ang history ng browser. Wala. Karaniwang balita sa ekonomiya, mga ulat sa stock market. Siya ay sapat na matalino upang burahin ang anumang nagpapahiwatig na bakas. Ngunit hindi niya alam na hindi iyon ang aking hinahanap. Binuksan ko ang personal finance app kung saan alam kong pinanatili niya ang lahat ng impormasyon ng kanyang bank account. Kami ni Lito ay may joint savings account sa aming dalawang pangalan. Ito ay pera na naipon ko sa loob ng 6 na taon mula sa aking sahod bilang isang accountant at bahagi ng naiambag ni Lito. Ang pera na iyon ay para sa aming mga magiging anak. Ito ay ang aking pawis, ang aking luha, ang aking kinabukasan. Nag-login ako sa mobile banking app. Nang lumitaw ang mga numero ng account sa screen, ang aking puso ay parang pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Ang balanse ng account ay mas mababa sa 5,000. Halos 4,000. Ang aming buong ipon ay nawala. Nahilo ako. Kinapitan ko ang gilid ng mesa upang hindi matumba. Nang nanginginig ang kamay, kinlik ko ang transaction history at ang mapait na katotohanan ay nahayag sa kanyang walang awa na kalinawan. Sa loob ng huling 6 na buwan, eksakto mula nang siya ay maging malamig sa akin, isang serya ng mga withdrawal at transfer ang nagawa. Malalaking halaga ay 250,000, 500,000 ay regular na inilipat sa isang account na ang tatanggap ay walang iba kundi si Sol. Bukod pa rito, may malalaking bayad sa isang car dealership at ilang kilalang tindahan ng alahas. Naalala ko ang bagong SUV na ipinagmamalaki ni Sol, na sinasabi niyang regalo mula kay Tonyo. Naalala ko ang kwintas na diamante na suot niya sa isang family event, na sinabi niyang regalo mula sa kanyang asawa. Lahat ng iyon ay kasinungalingan. Si Tonyo, sa kanyang suweldo bilang isang construction manager, ay hindi kailanman kayang bilhin ang ganoong mamahaling regalo. Ang taong nagbibigay ng pera sa babaeng iyon ay ang aking asawa, si Lito. Ginamit niya ang aking ipon, ang aking pawis, at luha upang tustusan ang kanyang pagtataksil. Upang bumili ng kasiyahan para sa asawa ng kanyang sariling kapatid. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit at nakakahiya kaysa sa pisikal na pagtataksil. Hindi lamang niya sinira ang aming kasal. Malamig niya akong ninakawan ng aking kinabukasan na ginawa akong ganap na tanga. Ang aking isip ay hindi na lamang isang ilog ng yelo. Ito ay naging isang walang hanggang glacier. Malamig at matalim. Lahat ng pag-ibig, lahat ng pag-asa, lahat ng huling hibla na nag-uugnay sa akin sa lalaking ito ay naputol. Hindi na ako umiyak. Ang luha ay isang karangyaan na hindi ko kayang bilhin. Nakaramdam lamang ako ng malalim na galit at pagnanais ng paghihiganti na mas malakas kaysa kailanman. Kalmado, kinuhanan ko ng litrato ang bawat transaction history, bawat halaga, bawat petsa, bawat pangalan ng tatanggap. Inilagay ko ang lahat sa parehong flash drive sa tabi ng kanilang maruming video. Ngayon, may 2 sandata ako ng malawakang pagkawasak sa aking mga kamay. Isa upang patunayan ang kanilang moral na pagkabangkarote, ang isa upang patunayan ang kanilang etikal na kasamaan. Ngunit hindi ako huminto doon. Patuloy akong naghahanap. Nakakita ako ng isang file na pinangalanang investment plan. Ngunit sa loob ay hindi mga stock quotes, kundi isang detalyadong plano na dinisenyo ni Lito. Plano niyang gamitin ang natitirang pera at kumuha ng mortgage sa aming bahay upang magbukas ng isang high-end fashion boutique para kay Sol. At ang manager, syempre, ay si Sol. Siya ay nagtatayo ng isang magandang kinabukasan para sa kanila. Isang kinabukasan na binuo sa aking pagdurusa at kay Tonyo. Isinara ko ang laptop. Isang maputlang ngiti ang dumampi sa aking mga labi. Salamat, Lito. Salamat sa pagpapakita mo sa akin ng iyong tunay na mukha.
Hindi ka lamang isang mangangalunya. Ikaw ay isang magnanakaw. Isang magnanakaw na nagwaldas ng mga joint assets. Isang magnanakaw na nanlinlang sa kanyang asawa at kanyang sariling kapatid. Tumayo ako at lumabas mula sa opisina na iyon. Bago umalis, siniguro kong burahin ang lahat ng bakas ng aking pagbisita. Gumawa ako ng sopas, ibinuhos ito sa isang thermos, at kalmadong bumalik sa ospital. Alam kong sa aking pagbabalik, isang bagong pagtatanghal ang naghihintay sa akin, isang mapagkunwaring pagpupulong ng pamilya, kung saan ang mga kriminal ay gaganap bilang mga biktima. At ako, ang tunay na biktima, ay kailangang ipagpatuloy ang pagganap ng masunurin na tupa. Sige, makikisakay ako sa laro nyo. Makikisakay ako hanggang sa pinakadulo, hanggang sa sandali na sa wakas, ay mapipigilan ko ang bulok na entablado na ito. Nang bumalik ako sa ospital, may dala akong thermos. Nakalabas na si Lito. Sinabi ng doktor na wala nang banta sa kanyang buhay. Kailangan lang niyang magpahinga sa bahay sa ilalim ng pagbabantay. Malamang, ay ginamit ni Doña Gloria ang kanyang dating koneksyon upang mailabas ang kanyang mahal na anak mula sa eskandalosong lugar na iyon. Sa lalong madaling panahon, sinalubong ako ng bahay ng isang nakakasakal na katahimikan. Nakaupo si Doña Gloria sa sofa. Maputla pa rin ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang tingin ay nabawi na ang karaniwang awtoridad. Nakaupo si Lito sa tabi niya. Hindi naglakas loob na tumingin sa sinuman. Si Sol, na ngayon ay mas maayos ang damit, ay nakaupo sa isang malayong sulok. Paminsan-minsan ay pinupunasan ang kanyang mga mata. Nakaupo si Tonyo sa tapat nila. Matigas at malamig ang kanyang mukha. Ginugol niya ang buong oras, kasama ang kanyang pamilya sa ospital. At alam kong hindi siya nakumbinsi ng kanilang mga paliwanag. Nang makita ako, nilinis ni Doña Gloria ang kanyang lalamunan na bumabasag sa katahimikan. Sinabi niya sa akin na ilagay ang thermos at umupo, na gusto niyang makipag-usap. Ang kanyang boses ay kalmado, na parang walang nangyaring kahila-hilakbot. Sumunod ako sa kanyang utos. Umupo ako sa tabi ni Tonyo, nakaharap ang aking asawa at ang kanyang kabit. Opisyal na nagsimula ang pagpupulong ng pamilya na puno ng kasinungalingan at pagkukunwari. Sinimula ni Doña Gloria ang kanyang talumpati. Inamin niya na ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay isang malaking gulat sa lahat, ngunit iginiit niya na hindi dapat pinag-uusapan sa labas ang problema ng pamilya. Ito ay tungkol sa karangalan ng buong pamilya. Ang pangalan ng De La Cruz. Huminto siya. Tinitingnan ang lahat, lalo na si Tonyo, na ang reaksyon ay ang pinakamatindi. Sinabi niya na kinausap niya si Lito at Sol, at na ito ay isang aksidente lamang, isang nakakalungkot na hindi pagkakaunawaan. Sinabi niya na ang kanyang panganay na anak ay overworked at pagod, at ang kanyang lumang problema sa paglalakad sa tulog ay bumalik. Iyon ang dahilan kung bakit aksidenteng napunta siya sa silid ni Sol, sa kanyang tulog. Nauuhaw siya at nakakita ng baso ng tubig sa mesa na inihanda ni Sol para sa kanyang sarili. Akala niya ay tubig ito at ininom niya. Lumabas na nilagyan ni Sol ng sleeping pills upang mas makatulog siya. Nagkaroon ng masamang reaksyon ang dalawang gamot at iyon ang nangyari kay Lito. Halos matawa ako. Ang bagong senaryo ay mas kapani-paniwala at siyentipiko kaysa sa kwento ng lason para sa daga. Magaling siya sa pag-improvise. Ngunit hindi niya alam na kung mas detalyado ang senaryo, mas maraming butas ito. Nagpatuloy siya. Ipinapaliwanag na nang magsimulang magkakakumbulsyon si Lito, marahas siyang nagwala. Nagpanik si Sol at sinubukan siyang pigilan. Kaya nagtutulakan sila at nagulo ang kanilang mga damit. Iyon lang. Wala nang iba pa rito. Tapos, nagbigay siya ng senyas kay Lito at Sol na parang ensayado. Itinaas ni Lito ang kanyang ulo at tiningnan si Tonyo nang may ekspresyon ng pagkakasala. Humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid. Inaako ang lahat ng sisi sa hindi pagkakaunawaan na kanyang sanhi. Sumumpa siya na walang anumang namamagitan sa kanya at kay Sol.
Pagkatapos ay sinimulan ni Sol ang kanyang bahagi ng palabas. Lumuhod siya sa harap ni Tonyo. Luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Nagmakaawa siya na paniwalaan siya na walang anumang namamagitan sa kanya at kay Lito. Sinabi niya na biktima rin siya at sumumpa na kung may ginawa siya sa likod niya, siya ay parurusahan ng Diyos. Umiyak siya at sumumpa ng napakalungkot na ang sinumang hindi nakakaalam na lalaki ay maaring naantig. Ngunit hindi tanga si Tonyo. Tiningnan niya ang kanyang lumuluhod na asawa, pagkatapos ay ang kanyang nakayukong kapatid. Matagal siyang natahimik. Bago sabihin ng malamig at matalim na boses, tinatanong si Sol kung kailan pa siya nagkaroon ng matinding insomnia na kailangan niya ng sleeping pills. Hindi pa niya siya nakita na umiinom ng ganoon. Nauutal si Sol, sinasabing sa huling ilang araw lamang, at hindi niya gustong mag-alala siya. Nagbigay ng mapanuyang ngiti si Tonyo. Pagkatapos ay binanggit niya ang mga natuklasan ng doktor, na si Lito ay nalason ng gamot ng hayop, hindi sleeping pills, at tinanong kung paano nila ipapaliwanag iyon. Agad na sumingit si Doña Gloria, sinisisi ang ospital para sa maling pagsusuri. Sinabi niyang siya ang bahala, at sinabihan si Tonyo na huwag maniwala sa mga tangang papel na iyon. Sumagot si Tonyo. Tinatanong ang kanyang ina. Kung akala niya ay 3 taong gulang siya, paano magkakamali ang isang malaking ospital sa isang seryosong kaso? Muling nagiging tensyonado ang kapaligiran. Nakita na hindi makukumbinsi si Tonyo ng lohika. Lumipat si Doña Gloria sa emosyonal na panggigipit. Inamin niya ang kanyang galit, ngunit pinaalalahanan siya na si Lito ay ang kanyang sariling kapatid. Tinanong niya kung may puso siya upang sirain siya. Kung lumabas ito, mawawala ang kanyang karera at reputasyon at mapapahiya ang kanilang pamilya. Nakiusap siya para sa kapakanan ng pamilya, nakalimutan ang bagay. Ipinagbawal niya sa sinuman ang pagtalakay nito muli. Idineklara ito bilang utos mula sa kanyang ina. Ginagampanan niya ang kanyang huling card maternal authority. Nakaupo ako ng tahimik. Walang sinasabi, nagmamasid lamang. Nakita ko ang kaguluhan sa mga mata ni Tonyo. Galit siya. Nagdududa siya. Ngunit siya ay nakatali rin sa isang pakiramdam ng tungkulin. Sa tinatawag na kapatiran, siya ay naguguluhan. Alam kong oras na para ako ay mamagitan hindi upang ilantad, kundi upang pansamantalang patayin ang apoy. Tumayo ako, lumapit kay Tonyo, at mahinay na inilagay ang aking kamay sa kanyang balikat. Sinabi ko na sa tingin ko ay tama ang kanyang ina. Mas mabuti na ang tahimik kaysa sa gulo. Napagtanto ni Lito ang kanyang pagkakamali, at sa tingin ko ay dapat silang bigyan ng pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, magkakapatid sila. Ang aking mga salita ay nagpukaw ng gulat sa lahat. Malamang ay hindi nila inaasahan na ako, ang biktima, ay magiging ganoon kabuti. Tiningnan ako ni Tonyo nang may komplikadong ekspresyon. Si Doña Gloria, Lito, at Sol ay nakatingin sa akin nang may pagtataka na dahan-dahang naging kaginhawaan. Akala nila ay sumuko na ako, na ang aking kahinaan at pagmamahal sa aking asawa ay nagtulak sa akin na pumili ng pagtitiis. Pinigilan ko ang isang mapanuyang ngiti. Gaano kayo nagkakamali? Hindi ako nagiging mapagbigay. Binibigyan ko lang kayo ng kaunting oras upang tamasahin ang pekeng kapayapaan na ito. Kung gaano kataas kayo umakyat, mas malakas ang inyong pagbagsak. Kung gaano kayo naniniwala sa inyong kaligtasan, mas hindi inaasahan at nakamamatay ang huling pag-atake. Kailangan ko ng mas malaking entablado na may mas malaking manonood upang ibaba ang huling kortina. Sa dramang ito, at ang entablado na iyon, ay mabilis na papalapit, kaarawan ni Doña Gloria, ang araw kung kailan magtitipon ang lahat ng kanilang kamag-anak at kaibigan. Iyon ang magiging araw ng aking paghatol. 1 linggo, matapos ang mapagkunwaring pagpupulong ng pamilya. Isang kakaibang gawa-gawang katahimikan ang bumaba sa bahay. Sinubukan ng lahat na kumilos, na parang walang nangyari. Huminto si Doña Gloria sa paggawa ng masasamang komento sa akin. Iniwasan ako ni Sol. Nagtatago na parang daga mula sa pusa. Si Lito,
Sa kabaligtaran, ay nagpakita ng labis na pagsisisi at pagkaalerto. Binilhan niya ako ng mga bulaklak at regalo. Nagbitiw ng matatamis na salita. Sinisikap na tubusin ang kanyang mga kasalanan. Akala niya ay talagang pinatawad ko ang lahat, na ako pa rin ang dating hangal na madaling manipulahin. Tinanggap ko ang lahat ng kanyang peking pagmamahal. Nang may mahinay na ngiti, ngunit sa loob ay nakaramdam lamang ako ng pagkasuklam. Nanatiling moody at mailap si Tonyo. Tumigil siya sa pagtatanong. Ngunit alam kong ang apoy ng pagdududa sa kanyang puso ay hindi napapatay. Ito ay pansamantalang napigilan lamang. Naghihintay ng isang spark upang magliyab at sunugin ang lahat, at ako ang magiging spark na iyon. Ang 15 kaarawan ni Doña Gloria ay papalapit. Ito ay isang malaking kaganapan para sa pamilya de la Cruz na palaging ipinagdiriwang ng may engranding party sa bahay. Bawat taon, lahat ng kamag-anak at malalapit na kaibigan ay magtitipon. Ito ang pagkakataon ni Doña Gloria na ipakita ang kanyang katayuan, ang kanyang 2 matagumpay na anak na lalaki, at ang kanyang 2 mabubuting manugang. Ang taong ito ay walang pinagkaiba. Inatasan ako ni Doña Gloria at si Sol na ihanda ang lahat ng perpekto, mula sa pagkain ng party hanggang sa dekorasyon ng bahay. Partikular niyang sinabi sa akin na ihanda ang isang maikling video ng mga larawan mula sa kanyang buhay upang i-play kapag nakatipon na ang lahat, upang maalala nila ang magagandang panahon. Wala siyang ideya na ang kanyang kahilingan ay nagbigay sa akin ng perpektong pagkakataon, ang ideal na entablado para sa huling bahagi ng aking drama. Masaya kong sumang-ayon, sinisiguro sa kanya na ihahanda ko ang pinakamagandang pagpupugay. Ginugol ko ang buong araw sa harap ng computer, ngunit hindi naghahanap ng mga lumang larawan. Inaayos ko ang aking mahalagang video footage. Isinama ko ang video ng kanilang pagtataksil at mga transaksyon sa bangko. Kasaysayan ng transaksyon. Nagdagdag ako ng malinaw na caption. Isang regalo mula sa bayaw na si Lito para sa hipag na si Sol. Mga alaala ng isang lihim na paglalakbay para sa dalawa. Para sa pagtatapos, ipinakita ko ang isang imahe ng pakete ng King Power na magkatabi sa pampurga ng hayop na may malaking text na dahan-dahang lumilitaw. At ito ang presyo ng pagtataksil. Gumawa ako ng isang obra maestra ng paghihiganti. Isang time bomb na naghihintay ng kanyang sandali. Sa araw ng kaarawan, ang bahay ay puno ng mga bisita, mga tiyuhin, tiyahin, pinsan, lahat ay naroroon. Lahat ay nagtatawanan at nagkukuwentuhan. Hindi alam na malapit na silang masaksihan ng isang drama na mas kapana-panabik kaysa sa anumang soap opera. Ang party ay nasa kasagsagan. Matapos ang ilang talumpati at pagbati, nagsimula ang lahat na kumain at uminom. Ito ang aking sandali. Tumayo ako, kinuha ang mikropono, at nagsalita ng malinaw, bahagyang nanginginig ang boses, na tinutugunan ang mga iginagalang na bisita at pamilya. Inihayag ko na ngayon ay isang espesyal na araw para sa aming ina. At sa ngalan ng pamilya, at ata, nais kong magtanghal ng isang maikling video upang maalala nating lahat ang pinakamaliwanag at pinakamainit na sandali ng kanyang buhay. Nagpalakpakan ang lahat. Si Doña Gloria, na nakaupo sa ulo ng mesa, ay tumingin sa akin nang may ngiti ng kasiyahan. Si Lito at Sol ay naroroon din, ganap na walang anumang hinala. Akala nila ay ginagampanan ko ang aking papel bilang magandang manugang. Inilagay ko ang aking flash drive sa malaking screen TV na nakalagay sa sala. Kalmado, pinindot ko ang play. Lumiwanag ang screen, ngunit sa halip na mga larawan ng may kaarawan, ang lumitaw ay isang imahe ni Lito at Sol na magkayakap sa napakapamilyar na sofa na iyon. Agad na natahimik ang masiglang sala, nagsihinto ang lahat, lumaki ang kanilang mga mata sa hindi paniniwala. Narinig ko ang pagkalansing ng tinidor na bumagsak sa sahig. Bumagsak ang bibig ni Doña Gloria. Namutla ang kanyang mukha. Nauutal siya. Humihingi ng paliwanag kung ano iyon. At para patayin ito agad, si Lito,
na parang tinamaan ng kidlat, ay tumayo at tumakbo patungo sa TV upang bunutin ang plug. Ngunit huli na ang lahat. Nagpatuloy ang video, ang mga maruming haplos, walang kahihiyan na halik, at malaswang ungol ay umalingaw-ngaw sa dating marangal na silid. Ang lahat ng kamag-anak ay natigilan. Nagsimulang lumabas ang mga bulong. Hindi makapaniwala ang mga tao sa kanilang mga mata. Nakinikilala si Lito at Sol, bayaw, at hipag. Ito ay isang ipinagbabawal. Kahiyahiyang pagtataksil, matapos ang malaswang eksena. Lumitaw ang kasaysayan ng transaksyon sa bangko sa screen. Ang malalaking halaga ng pera. Ang mamahaling regalo. Lahat ay nakalista. Nang malinaw. Nagulat ang mga bisita sa pangalawang pagkakataon. Hindi lamang sila nagtataksil, kundi nagnanakaw din sila ng pera. Nanlilin lang sa isang asawa at isang kapatid. Sumabog ang bomba. Ang pamilya De La Cruz ay nalubog sa kaguluhan. Si Doña Gloria ay natigilan. Hindi makapagsalita. Nanginginig lang ang buong katawan. Ang mga mukha ni Lito at Sol ay nawalan ng lahat ng kulay. Nakatayo sila na natigilan sa gitna ng silid. Nakakatanggap ng daan-daang mapanlait at nasusuklam na tingin. Nakatayo ako sa sulok. Tahimik. Nagmamasid sa mga bunga ng aking paggawa. Wala akong naramdamang kagalakan o kasiyahan. Tanging isang kakaibang kawalan. Ngunit alam kong tama ang aking ginawa. Ang kabulukan na ito ay kailangang ilantad. At pagkatapos ay tumama ang pangalawang kidlat, ang tunay. Si Tonyo, na nakaupo ng tahimik na may namumula ang mga mata, at mahigpit na nakakuyom ang kamao, ay biglang tumayo. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan lamang siyang lumakad, patungo sa kanyang nakatatandang kapatid. At pagkatapos ay isang malakas na pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa silid na nagpasimula ng isang away sa pagitan ng magkapatid sa gitna ng party. Ang tunog ng suntok ni Tonyo na direktang tumama sa mukha ni Lito ay isang nakasusuklam na tunog na nagpatigagal sa lahat. Napatumba si Lito paatras. Nahulog sa hapagkainan. Tumumba ang hapagkainan na nagpapabagsak ng mga plato at pagkain sa sahig. Ang maligayang kapaligiran ay naging isang labanan. Hinawakan ni Lito ang kanyang mukha, dugo ang dumadaloy mula sa kanyang ilong. Ngunit hindi siya binigyan ni Tonyo ng oras upang makabawi. Sinalakay niya ito na parang isang sugatang tigre. Hinawakan ang kanyang kwelyo at umungol na siya ang kanyang kapatid at naglakas loob siyang makipagtalik sa kanyang asawa sa kanyang sariling bahay. Napasigaw si Tonyo sa sobrang galit. Kaya pala may bago kang kotse at mamahaling alahas, Sol. Pera pala ng kapatid ko habang nagpapakahirap ako sa trabaho. Sumigaw siya na papatayin niya ito. Binugbog ni Tonyo si Lito gamit ang kanyang mga kamao, paa, at tuhod. Hindi na siya ang mabait at simpleng engineer. Ang pagtataksil mula sa dalawang taong pinakamalapit sa kanya ay nagpabago sa kanya sa isang ligaw na hayop. Lahat ng naipong sakit, lahat ng pagdududa mula sa nakaraang linggo ay sumabog sa mapanirang galit. Si Lito, na mas mahina, ay maaari lamang takpan ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Nakiusap siya na kasalanan niya, ngunit si Sol ang umakit sa kanya. Sa kanyang pagpanik, walang kahihiyan siyang sinisisi ang kanyang kasintahan. Nang marinig ang kanyang pangalan, si Sol, na nakaluhod sa isang sulok, ay nagulantang. Gumapang siya patungo kay Tonyo. Niyakap ang kanyang mga binti at umiyak. Nakiusap siya para sa tawad ni Tonyo. Sinasabing pinilit siya ni Lito. At hindi niya gustong gawin ito. Sa pagkakataong ito, gumanap siya bilang trahedyang biktima. Sinisikap na ilipat ang sisi upang makakuha ng kaunting awa. Ngunit hindi na naniwala si Tonyo sa sinuman. Sinihan niya ito palayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Sinabihan niya ito na tumahimik, tinawag siyang maruming babae na hindi mas mahusay kaysa sa kanyang kapatid. Lumakas ang away sa pagitan ng magkapatid. Ang mga kamag-anak, na nakabawi mula sa kanilang pagkagulat, ay nagmadali upang paghiwalayin sila. Sinubukan ng mga lalaki na hilahin si Tonyo habang tinulungan ng mga babae si Lito na makatayo. Mga sigaw, mura,
At iyak ang naghalo sa isang magulo, kahiyahiyang symphony. Ang dating ipinagmamalaking tahanan ng De La Cruz ay naging isang sirko. Si Doña Gloria ay nakaupo sa kanyang silya na parang estatwa. Hindi siya umiyak o sumigaw. Nakaupo lamang siya doon, nakatingin ng walang buhay, habang nag-aaway ang kanyang dalawang anak, habang nawasak ang party. Ang mga halaga ng pamilya at karangalan na kanyang pinahahalagahan ay niyurakan ngayon ng mismong mga anak na kanyang minamahal. Ang maskara ng moralidad, ang fasad ng isang maunlad na pamilya na gustong-gusto niyang ipagmalaki, ay walang awa. Napinunit ko ang manugang na pinakamamaliit niya. Sa harap ng lahat ng kanilang kamag-anak, hindi siya makapagsalita ng isang salita upang ipagtanggol ang kanyang paboritong anak. Anumang salita ngayon ay walang kahulugan. Sa kaguluhang ito, walang sinuman ang nagbigay pansin sa akin. Nakatayo ako ng tahimik sa sulok, kalmadong nagmamasid. Ako ang direktor ng dulang ito, at ang lahat ay nangyayari ng eksakto ayon sa aking script. Ang pisikal na parusa na ito ay para kay Tonyo, isang paraan upang mailabas niya ang ilan sa kanyang sakit. Ngunit para sa akin, hindi ito sapat. Kailangan ko ng mas malalim na parusa. Isa pang nakasusuklam na katotohanan ang kailangang ihayag upang ganap na putulin ang huling natitirang emosyonal na ugnayan sa pamilyang ito. At tila ang langit mismo ang nasa panig ko. Sa kanyang pagpanik, na corner ni Tonyo, si Sol, sa isang desperadong pagtatangka, na iligtas ang kanyang sarili at makahanap ng pagbibigay katwiran, ay sumigaw ng isang pangungusap. Isang pangungusap na hindi sinasadya, ay naglantad ng isang mas nakagugulat na katotohanan. Isang katotohanan na maglulubog kay Doña Gloria. Sa kailaliman ng pagkasira, sumigaw siya na hindi lamang siya ang may kasalanan, na alam din ng kanyang ina. Alam na niya sa loob ng mahabang panahon. Ang mga salita ni Sol ay parang pangalawang bomba na sumabog sa gitna ng bagyo. Muling natahimik ang silid. Lahat ng nagulat, mapanlait na tingin, ay bumaling ngayon kay Doña Gloria, na nakaupo nang walang galaw sa kanyang silya. Maging si Tonyo ay huminto, lumingon sa kanyang ina, nang may tingin ng ganap na hindi paniniwala. Ang pakikipagsabwata ng matriarch sa krimen na ito ay malapit ng ilantad ng mismong tauhan na kanyang pinoprotektahan. Ang lahat ng nasa silid ay nagpipigil ng hininga. Naghihintay ng reaksyon ni Doña Gloria. Ang hangin ay naging makapal at tensyonado. Nagulantang mula sa kanyang pagkalito, nagsimulang manginig si Doña Gloria. Tinusok niya si Sol nang may tingin na halo ng galit sa pagtataksil at panik, na malapit nang ihayag ang kanyang pinakamadilim na lihim. Sumigaw siya. Tinawag si Sol na isang miserableng babae, at tinatanong kung anong kabaliwan ang kanyang sinasabi. Sinisikap na itatwa ito. Ngunit wala nang mawawala si Sol, na corner. Siya ay parang isang sugatang hayop, handang mangagat ng sinuman, maging ang kanyang tagapagtanggol. Tiningnan niya ng direkta si Doña Gloria. Ang kanyang boses ay puno ng lason at kapaitan. Tinanong niya kung naglakas loob si Doña Gloria na sabihing hindi niya alam. Binanggit niya ang Louis Vuitton bag na ibinigay niya sa kanya noong nakaraang buwan, tinatanong kung saan nanggaling ang pera. Binanggit niya ang kwintas na perlas na suot ni Doña Gloria ngayon. Tinatanong kung sino ang bumili nito. Inihayag niya na lahat ng iyon ay pera na ibinigay ni Lito sa kanya. Sinabi niya kay Doña Gloria kung gaano kabuti sa kanya si Lito. At si Doña Gloria ay natuwa. Sinabi pa niya kay Sol na maging matalino at alagaan siya ng mabuti. Hinamon niya itong itatwa. Bawat salita mula kay Sol ay parang hampas ng martilyo kay Doña Gloria. Natigilan siya, namutla ang kanyang mukha, hindi makatatwa. Lumabas ang nakagugulat na katotohanan. Si Doña Gloria, ang matriarch na palaging nangangaral tungkol sa moralidad at mga halaga ng pamilya, ay alamang tungkol sa ipinagbabawal na relasyon sa pagitan ng kanyang anak at ng kanyang nakababatang manugang sa lahat ng panahon. Ngunit dahil sa kasakiman, para sa mga mamahaling regalo na ibinigay ni Sol sa kanya mula sa pera ni Lito, pinili niyang ipikit ang kanyang mga mata. Pinayagan niya na mangyari ang kasalanan. Pinayagan niya ang kanyang nakatatandang manugang
Ako, na malinlang, at pagtaksilan sa kanyang sariling bahay. Lihim pa nga niyang pinasigla ang relasyon, dahil nagdala ito sa kanya ng material na pakinabang. Nang marinig ito, natigilan si Tonyo. Tiningnan niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay ang kanyang asawa. Wala nang galit sa kanyang mukha, tanging walang hanggang sakit at pagkabigo, ang ina na palagi niyang iginagalang. Ang asawang mahal niya ay parehong nanloko sa kanya. Nagkunwari upang itago ang isang halimaw na kasalanan. Ang kanyang tiwala ay ganap na nawasak. Wala siyang sinabi. Umatras lamang ng ilang hakbang, tinitingnan sila na parang mga estranghero. Nakatayo ako at pinanood ang lahat ng ito. Ngayon ay naiintindihan ko. Naiintindihan ko kung bakit ako kinasusuklaman ni Doña Gloria at pinagmamalupitan si Sol. Dahil ako ay isang walang silbi na manugang, na maaaring magtrabaho, ngunit walang dalang material na benepisyo sa kanya. Samantalang si Sol ay isang minahan ng ginto, isang inahing manok na nangitlog ng gintong itlog, at hindi mahalaga na ang mga itlog na iyon ay isinilang mula sa kabulukan at imoralidad. Ang pag-ibig ng isang ina, ang relasyon ng isang biyenan sa kanyang mga mata. Lahat ng iyon ay sinusukat sa pera. Walang hanggang paghamak ang pumuno sa aking kaluluwa, anumang huling hibla ng damdamin, na sinubukan kong hawakan para sa babaeng ito ay nawala sa sandaling iyon. Hindi siya karapat-dapat tawaging ina, siya ay isang sakim, makasarili, at masamang matandang babae lamang. Ang mga kamag-anak na minsan ay iginalang si Doña Gloria, ay tumingin ngayon sa kanya nang may ganap na iba't ibang mga mata. Nagbulungan sila sa kanilang sarili. Nagulat na ipagbibili niya ang kanyang karangalan ng pamilya para sa pera. Naiintindihan na ngayon kung bakit niya ipinagtanggol ng matindi ang kanyang anak at bunso na manugang na ilantad sa harap ng lahat ng kanyang kamag-anak. Hindi na makayanan ni Doña Gloria. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging hirap. Nagbulong siya para sa tubig, ngunit walang gumalaw. Lahat ay tumayo lamang at tinitigan siya ng malamig at walang pakialam na mga mata. Maging si Lito, ang kanyang mahal na anak, ay labis na abala sa kanyang sariling kahihiyan upang mapansin ang kanyang ina. Pinanood ko ang eksenang ito nang walang kahit isang patak ng awa. Ito ang presyo na kailangan niyang bayaran. Kung ano ang itinanim, iyon ang aanihin. Nagtanim siya ng kasakiman at kasinungalingan, at ngayon ay inaani niya ang kahihiyan at kalungkutan. Malapit nang matapos ang palabas. Lumabas na ang lahat ng mga sikreto. Oras na para bawiin ko. Ano ang sa akin? Kalmado akong lumakad sa gitna ng silid, kung saan nakatuon ang lahat ng pansin. Direkta akong lumakad kay Lito, na nakaupo ng kahabag-habag sa sahig. Tahimik akong kumuha ng isang tumpok ng mga papel mula sa aking bag at ibinato ang mga ito sa kanyang mukha. Sinabi ko sa kanya, nang malamig ang boses, na pirmahan niya ang mga ito, tapos na ang lahat sa atin. Ito ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal na inihanda ko na. Ang unang pag-atake ng aking legal na labanan. Ang mga papeles ng pagpapawalang bisa ng kasal ay lumapag sa harap ni Lito na parang isang hatol ng kamatayan. Nanginginig siyang kinuha ang mga ito. Nakita ang mga malalaking letra at tumingin sa akin nang may takot at hindi paniniwala. Marahil hanggang sa sandaling iyon, pinaniniwalaan pa rin niya ang ilusyon na dahil sa pag-ibig sa kanya, dahil sa takot sa opinyon ng publiko, pipiliin kong manatiling tahimik at magtiis. Lubos niyang minamaliit ang galit at determinasyon ng isang babae. Tinulak sa dulo. Nauutal niyang binanggit ang aking pangalan. Sinisikap gumapang at hawakan ang aking binti. Inamin niya na nagkamali siya at nagmakaawa para sa isa pang pagkakataon na magsimulang muli. Isang pagkakataon? Nagbigay ako ng mapait, mapanuyang ngiti. Tinanong ko kung binigyan niya ako ng pagkakataon nang siya ay malamig sa akin. Binigyan ba niya ako ng pagkakataon na malaman kung bakit nang lihim siyang nakikipagtalik sa asawa ng kanyang kapatid? Binigyan ba niya ako ng pagkakataon na igalang ng ginastos niya ang aking pinaghirapang pera upang tustusan ang kanyang kabit? Isinara niya ang lahat ng pintuan
At ngayon ay ilalok ko ang mga ito at itatapon ang susi. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na magsabi ng iba pa. Lumingon ako sa mga kamag-anak at sinabi ng malinaw at matigas na boses na humihingi ako ng tawad sa paggambala sa kanila sa espesyal na araw na ito. Ngunit may isang cancer na kung hindi aalisin ay sisirain ang buong katawan. Ako, si Nena, ay opisyal na idineklara ngayon na hindi na ako manugang ng pamilya De La Cruz. Pagkasabi niyan, lumingon ako at umalis. Hindi pinapansin ang mga iyak at pakiusap ni Lito, ang blangkong tingin ni Doña Gloria, at ang kaguluhan sa likod ko. Alam kong hindi pa tapos ang aking digmaan. Lumipat lamang ito mula sa emosyonal na labanan, patungo sa legal na labanan. At sa larangan na iyon, handa ko na ang lahat ng aking sandata. Nang sumunod na araw, kami ng aking abogado ay kumilos agad. Nagsampa ako ng kasong kriminal na concubinage, pangangalunya, at paglabag sa VAOBUC Violence Against Women and Their Children Act, laban kay Lito. Kasabay nito, nag-file ako ng legal separation upang makuha ang aking bahagi sa mga ari-arian at ma-freeze ang aming joint accounts. Naharap sa hindi maikakaila na ebidensya at sa matinding takot na makulong sa kulungan, walang nagawa si Lito. Upang maiwasan ang rehas sa mga kasong kriminal, napilitan siyang pumirma sa isang kasunduan ng paghahati ng ari-arian na pabor sa akin. Ibinigay niya sa akin ang buong bahay at ibinalik ang halos 4,000 libong na ninakaw niya. Kailangan niyang ibenta ang kanyang mga personal na ari-arian at mabaon sa utang upang mabayaran ako ng buo, pati na ang malaking danyos para sa aking emosyonal na pinsala. Matapos ang paglilitis, wala nang natira kay Lito. Hindi lamang niya nawala ang kanyang asawa, pamilya, at reputasyon, kundi nabalahura rin siya sa malaking utang. Lumuhod siya sa mga hagdan ng courthouse, umiiyak, at hinahawakan ang laylayan ng aking damit. Ngunit malamig ko lamang siyang itinulak palayo at umalis. Ang pintuan ng pag-asa ay sarado na sa kanya magpakailanman. Epilogo. Ang nararapat. Matapos ang aking mapagpasyang tagumpay sa korte, ang tunay na bagyo ay tumama sa ibang miyembro ng pamilya De La Cruz. Sila ay parang mga parasito. Kapag namatay ang host na pinaninirahan nila, namatay din sila. Ang unang pinahirapan ay si Sol. Matapos ang kaarawan, tahimik na inimpake ni Tonyo ang kanyang mga gamit at umalis. Hindi siya agad nag-file ng pagpapawalang bisa ng kasal. Hindi dahil sa namimiss niya ito, kundi dahil gusto niyang maramdaman ng kanyang asawa kung ano ang pakiramdam ng mamuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Pinutol niya ang lahat ng komunikasyon at hinarangan ang lahat ng kanilang joint accounts. Si Sol, na nakasanayan sa marangyang buhay, ay biglang nawala ng pinagkukunan ng kita. Nang walang trabaho at walang pera, naging isang tunay na parasito siya sa bahay na iyon. Nang kailangang ibenta ni Lito ang bahay upang bayaran ang kanyang utang sa akin, nagpanik si Sol. Napagtanto niya na malapit na ang araw na itatapon siya sa kalsada. Sinubukan niyang kontakin si Tonyo. Umiiyak at nagmamakaawa. Ngunit sinalubong siya ng isang nakakatakot na katahimikan. Binigyan siya ni Tonyo ng oras upang maramdaman ang pagkasira, upang maunawaan kung ano ang impyerno. At sa araw na ibinenta ang bahay, lumitaw si Tonyo. Hindi siya nag-iisa, kundi kasama ang isang abogado. Wala siyang sinabi kay Sol. Ibinigay lang sa kanya ang isang kopya ng petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal na isinampa niya sa korte. Sa petisyon, humingi siya na umalis ito ng walang anuman dahil siya ay nagtataksil at nilabag ang kasunduan sa kasal. Sumigaw at nagmakaawa si Sol, ngunit malamig lamang siyang itinulak ni Tonyo palayo. Ang kanyang huling mga salita sa kanyang taksil na asawa ay nawala siyang karapat-dapat mula sa kanya at lumabas sa kanyang buhay. Pinalayas si Sol sa bahay nang gabing iyon na may isang maleta lamang sa reputasyon bilang isang mangangalunya na nakipagtalik sa kanyang bayaw. Naging katatawanan siya ng kapitbahayan. Pumunta siya sa bahay ng kanyang mga magulang, ngunit sila, nang malaman ang kahiyahiyang ginawa ng kanilang anak, ay isinara ang pinto sa kanya. Hindi nila matanggap ang isang anak na nagpahiya sa pangalan ng pamilya.
Itinakwil ng pamilya ng kanyang asawa. Itinatakwil ng kanyang mga magulang. Si Sol ay naging walang tirahan, nang walang pera, walang makabuluhang edukasyon, at tanging ang kanyang kumukupas na ganda. Nagsimula siya ng isang buhay ng pagpapagalagala, gumagawa ng kung ano-anong trabaho upang mabuhay. Malabo ang kanyang kinabukasan, nang walang kahit isang sinag ng liwanag. Mas masahol pa ang buhay ni Lito. Ang eskandalo ng incest sa birthday party ay nai-record ng isang kamag-anak at in-upload sa social media. Bagamat mabilis na tinanggal ang video, sapat na ito upang sirain ang kanyang karera. Ang kumpanya na pinagtatrabahuhan niya ay ayaw na iugnay sa masamang reputasyon ng isang empleyado at pinatalsik siya. Matapos ibenta ang bahay at bayaran ang lahat ng kanyang utang sa akin, napakakaunting pera ang natira sa kanya. Napilitan siyang umarkila ng isang maliit at mabaho na silid sa isang masamang bahagi ng bayan. Mula sa isang iginagalang na sales director na nagmamaneho ng mamahaling kotse at nakatira sa isang magandang bahay. Naging isang walang trabaho siyang nagtatago mula sa mapanlait na tingin. Itinuring siya ng mga kamag-anak, nakahihiyan ng pamilya. Walang nag-alok sa kanya ng tulong. Kailangan niyang magtrabaho ng manual labor upang mabuhay. Nabuhay siya araw-araw na may pagkakasala at huling pagsisisi. Ang kanyang buhay ay umabot sa pinakailalim. Isang ilalim na kanyang sariling hinukay. Habang ang pangunahing makasalanan, si Lito at Sol, ay nagbayad para sa kanilang mga gawa, ang kasabwat na nagpapahintulot sa kasalanan ay hindi rin nakaligtas sa parusa ng tadhana. Si Doña Gloria matapos ang matinding shock ng birthday party at ang nakakahihiyang paglilitis ay sa wakas ay bumigay ang katawan. Ang matinding stress ay nagdulot ng malaking stroke. Kalahati ng kanyang katawan ay naparalisa. Ang kanyang mukha ay bumagsak at ang kanyang pagsasalita ay naging hirap. Mula sa isang makapangyarihang babae, naging isang may kapansanan siyang nakakulong sa kama, naganap na umaasa sa iba. Nang ibenta ang bahay, si Lito, na nabubuhay din sa kahirapan, ay walang enerhiya o pera upang alagaan ang kanyang ina. Napilitan siyang ilagay ito sa isang murang bahay ampunan para sa mga matatanda sa labas ng lungsod na may kahila-hilakbot na kondisyon. Si Tonyo, ang kanyang isa pang anak, ay ganap na malamig sa kanyang ina. Itinuring niya ito na isa sa mga pangunahing sanhi ng trahedya ng kanilang pamilya. Hindi niya kailanman binisita ito. Sinabi niya sa mga kamag-anak na patay na ang kanyang ina sa kanya. Nakahiga si Doña Gloria sa isang malamig na kama sa nursing home. Nag-iisa, napapalibutan ng mga matatandang estranghero. Walang kahit isang kamag-anak sa tabi niya. Ang huling mga araw ng kanyang buhay ay ginugol sa sakit ng karamdaman at pagsisisi. Naalala niya ang kanyang kaluwalhatian. Araw-araw niyang ipinagmamalaki ang kanyang pamilya, ang kanyang dalawang matagumpay na anak na lalaki. Ngunit ang lahat ay nabasag na parang bula ng sabon. Sa kanyang pagkalito, patuloy niyang tinawag ang aking pangalan, Nena. Ngayon lamang niya napagtanto na ang manugang na kanyang kinamuhian at minamaliit ay ang tanging nagpakita sa kanya ng disenteng pagtrato. Pinagsisihan niya ito. Umiyak siya. Ngunit huli na ang lahat. Ang luha ng pagsisisi ay hindi makapagpapawi ng kanyang mga kasalanan, hindi makapagliligtas ng isang pamilya na nabubulok mula sa loob. Ang pintuan ng pag-asa at kapatawaran ay sarado na sa kanya magpakailanman. Ang parusa ng konsensya, marahil ang pinakamasakit at pinakamalupit na pagpapahirap sa lahat. Narinig ko ang balitang ito mula sa malalayong kamag-anak at nanatiling kalmado ang aking puso. Walang kagalakan, walang awa. Naisip ko lamang na ang batas ng karma ay palaging patas kahit na ito ay dumating ng huli. Bawat isa sa kanila ay nakakuha ng nararapat na katapusan. At ako, matapos makumpleto ang aking misyon bilang hukom, ay kailangang magpatuloy sa aking sariling buhay. Matapos ayusin ang lahat ng usapin sa pagpapawalang bisa ng kasal, at masiguro ang aking mga ari-arian, nakaramdam ako ng muling pagsilang. Hindi na ako si Nena de la Cruz, ang masunurin at kinahihiyang anino. Ako si Nena,
Isang malaya at independenteng babae na kayang magpasya sa kanyang sariling kapalaran. Ibinenta ko ang lumang bahay na puno ng mapait na alaala. Sa perang iyon sa aking settlement, bumili ako ng isang maluwag na apartment sa isang magandang bahagi ng lungsod. Dinala ko ang aking mga magulang upang manirahan sa akin. Matapos ang maraming taon ng pag-aalala para sa akin, karapat-dapat sila sa isang payapa at masayang pagreretiro. Ang aking trabaho bilang isang accountant sa aking dating kumpanya ay hindi na nakakasiya sa akin. Nagbitiw ako at nagpasya na ituloy ang aking pangarap. Sa aking kaalaman sa pananalapi at aking karanasan, ako, kasama ang ilang kaibigan, ay nagtatag ng isang maliit na consulting firm na tumutulong sa mga maliliit at katamtamang laki ng negosyo. Mahirap sa una, ngunit salamat sa pagtitiyaga at determinasyon, ang aking kumpanya ay dahan-dahang lumago at nagsimulang umunlad. Nakahanap ako ng kagalakan at pagkahilig sa aking trabaho, isang bagay na nawala sa loob ng mahabang panahon. Hindi na ako nabuhay para sa iba. Nabuhay ako para sa aking sarili. Hindi ako nagmadali sa isang bagong relasyon. Ang mga sugat ng pagtataksil ay naroroon pa rin at nangangailangan ng oras upang gumaling. Ngunit hindi na ako takot sa pag-ibig. Naniniwala ako na sa isang lugar ay may isang mabuting lalaki na pahahalagahan at mamahalin ako ng tapat. Ngunit bago siya hanapin, kailangan kong matutong mahalin at pahalagahan ang aking sarili muna. Paminsan-minsan, nakakarating sa akin ang balita tungkol sa pamilya De La Cruz. Si Lito ay patuloy pa ring nagpupunyagi sa pinakailalim ng lipunan. Nawala si Sol. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. At si Doña Gloria ay naiulat na namatay sa nursing home mula sa pangalawang stroke. Ang lahat ng galit at puot ay ganap na nawala na parang usok. Ang aking kwento ay maaaring isang trahedya, ngunit ito rin ay isang aral. Isang mahal na aral tungkol sa pagtataksil, kasakiman, at ang mga kahihinatnan ng pagpapahintulot sa kasalanan. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang aral tungkol sa kapangyarihan ng pagpapahalaga sa sarili at ang kagustuhan ng isang babae na mabuhay. Maaari kaming maging mahina, maaari kaming magsakripisyo, ngunit hindi namin dapat hayaang yurakan ng iba ang aming dignidad. Ngayong hapon, nakatayo sa balkonahe ng aking apartment, tinitingnan ang abalang trapiko ng lungsod, ngumiti ako. Dati ay isang ibon ako sa hawla, masunurin, at walang magawa. Ngunit ngayon, ay isang phoenix ako na bumangon mula sa abo ng nakaraan, upang ikalat ang aking mga pakpak, at lumipad sa malawak na asul na langit. Lumipas na ang bagyo, at sa harap ko, ay naghihintay ang isang maliit na bukang liwayway. Nakita ko ang